Today's God's message, yung title po niya is, Keep on Moving, God is Working. Amen. Amen ba? Alam niyo, maraming mga tao talaga ayaw niya yung magpatuloy. Isang bagay na napakahirap ito, no? Yung magpatuloy. Because there are so many distractions and mga hindrances na talagang hindi tayo makapag-go on doon sa lugar or doon sa mga bagay na nais natin gawin sa ating buhay. Maraming mga hindrances, na talagang pumipigil sa atin, no po. And today we will be encouraged, no, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Go with me sa Philippians chapter 3 verses 12 to 16. Punta po tayo sa Philippians chapter 3 verses 12 to 16. Kapag nariyan ka na, sapagkat alam ko may dala-dala kang Bible. Tama ba? Amen. Sige, sabay-sabay tayo magbasa. 1, 2, 3, read. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Come on. Kung paanong ako Amen. So let us pray. Father God, we thank you sa patuloy, Panginoon, na pagkilos mo sa aming buhay. Salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, narinig, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Tunay nga na ang iyong salita, Panginoon, ay makapangyarihan, O God. Nakakasakit, nakamamatay, Panginoon. That's why today, Lord, we want to prepare our hearts, our life, our mind, O God, everything in us, Panginoon. Kapag naihayag na po ang iyong mga salita, dalangin namin, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu ang siya magturo sa amin, gumabay at mag-ingat, magbigay ng karunungan, kaunawaan sa umagang ito. Nais namin, O Diyos, ikaw lamang yung maihayag sa umagang ito. Hindi ang iyong tagapagturo, hindi ang sino pa man, walang ibang pangalan, Panginoon, kundi ang pangalang Jesus lamang ang madadakila sa lugar nito. Father God, we ask for your holy presence this morning, na siyang gagabay sa bawat kaluluwa na narito. Dalain ko po, Panginoon, nakatagpuin mo ang pangangailangan espiritual ng bawat isa sa umagang ito. And today, Lord God, nais namin na ikaw ang manguna sa bahaging ito ng iyong gawain. At nawa, O Diyos, ay tulungan kami, Panginoon, sa umagang ito na magkaroon kami, Panginoon, ng malawak na pagkaunawa at mai-apply namin ito sa aming buhay. Father God, we rebuke the works of Satan in this place. Give us this authority, Lord God, na suwayin ang gawa ng kalaban sa oras nito. Satan, sa oras nito, ikay aming sinusuway at pinapalaya sa lugar nito sapagkat wala kang karapatan sa buhay ng bawat isa sa amin na mananampalataya ni Kristo. At sa oras nito, Panginoong Hesus, malaya ka po na kumilos sa aming buhay. Katagpuin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming sama-samang panalangin at ang lahat na makikinig sa salita ng Diyos, sa kapahayagan ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Iyon. Kumusta ka na, church? Ikaw ba'y nagpapatuloy pa? Nagpapatuloy ka pa ba? Did you stop serving the Lord? Did you stop dreaming, planning for your life? Talaga bang ikaw ay very determined pa to go on with your life sa kabila ng iyong mga pinagdaraanan, pinagdurusahan ngayon? Ikaw ba ay talagang very determined no, na magpatuloy sa gawain ng Panginoon? Alam nyo, lagi sinasabi ng Panginoon that He is working. Bagaman hindi natin nakikita ang Panginoon, but still, He is working. Sabi mo, God is working. That is our God. Napakabuti ng ating Panginoon. Because isang bagay na akin napatunayan,
hindi natin maabot ang 13 years kundi ang Diyos ang kumikilos sa ating buhay. Tama po ba? Because, as I recall, no, yung mga naganap sa church, nung very first Sunday na nag-start po ang church, we were 7. Nasa 7 lamang kami nung panahon na yon. At naka-circle lamang kami habang kami po ay nagpupurit, sumasamba. No? Nakaupo lang lahat kami, walang nakatayong ganito. At to be very exact to the place, this is the part kung saan kami nag-start ng gawain, munting gawain. That was July 7, 2012 or July 1 rather, July 1, 2012 no, nung nag-start po yung gawain ng Panginoon. On this spot dito sa lugar na ito, 7 po kami noon. And then nakita ng Panginoon yung aming determination to continue to go on. Bagaman nakita namin yung mga obstacles, no, yung mga struggles habang itinatatag yung gawain ng Panginoon, because wala po kaming preparation, no, any preparations regarding sa church planting. Bagaman nag-undergo tayo ng Bible school, hindi naman yung aking forte is to church plant. Hindi po yun yung aking naging sabihin na natin specialty that time. Because as for me, ako po, para sa akin, tinawag ako ng Panginoon sa music team. No, hindi po sa ganitong uri ng gawain to become a pastor, no, or a preacher. No, hindi po 'yon. That's why maraming mga bagay na talagang umigil sa akin para magpatuloy. Kasi nakita ko yung hirap ng pagiging pastor, ng pagiging leader. Nakita ko. It takes life. Hindi lang time, no? It takes life. It has so much sacrifices na kailangan mong ibigay. No, those days, nung kami po ay nagpapatuloy sa gawain, there are times in our life, at the back of our mind, na gusto na naming tumigil. Gusto naming sumuko. Kasi napakahirap. Tama po ba, church? Tama ba? Anong isang bagay na napakahirap, no? Bahagi ito, yung pag nag-decide ka, yung decision making, napakahirap po ng decision making. To make a choice. Tama po ba? Hello? Amen. Isang bagay na napakahirap yon. And then yung manatili. Tama? Yung manatili, napakahirap nun. At saka yung tinatawag natin na yung magpatuloy. Napakahirap din yon na magpatuloy. Kasi alam naman natin ng mga tao, gawang China. Tanong katabi mo, gawang China ka ba? Kasi marupok ka eh. Agad sumusuko sa laban ng buhay. Well, they don't have any understanding regarding life. Unless you will know Christ, because Christ is the mystery of God. Tama ba? Tama ba, church? At alam natin na if we have Christ, talaga magkakaroon tayo ng malawak na kaunawaan pagdating sa buhay or sa usaping pamumuhay. Amen? Nandiyan ka pa ba? Yan. Gusto ko po kasi maging alive kayo today. No? Because I want you to experience the presence of God this morning. Amen po ba, church? Nasa church ka. O baka ayaw mo yung katabi mo. Hindi ka happy siya yung katabi mo. Pwede ba tayo magpalit ng upuan? Okay lang naman sa akin, no? Kung yun yung kakakampante nyo or kakarelax mo. Palipati ko ba yung katabi mo? Okay ka lang dyan? Okay. Okay. Pag-usapan natin yung ating pagpapatuloy. Okay? Tandaan natin, hindi ko sinasabi na maraming dahilan para tayo magpatuloy because there is only one reason for us to continue, to keep moving. And that is God. Tama ba? Tama. Okay. So may mga 4 o 5 bagay tayo na pag-uusapan this morning, and I don't know kung matatapos natin. Pero pipilitin natin matapos. Alam nyo naman, napakadali ko lang mag-preach. Mga 1 oras lang. Okay po ba? Okay. Bagaman pagod kami nakalipas na araw, but then again, kailangan no maihayag ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Makikita natin yung istorya po nitong si Pablo.
no, sa sulat na ito, na kung saan, ito po yung time na ang ating kapatid na si Pablo ay talagang nagdurusa. Siya ay nakulong. Yan. Imagine mo, no, isang tao na nakulong, na ini-inspire tayo. Tama po ba? Very awkward, no? Kung baga, siya yung nasa kalagitnaan ng kagipitan, ng kalungkutan, ng pangangailangan, and yet, Paul is the one who is encouraging us through his life, through his experiences. Because, alam nyo, isang bagay na meron si Paul, na meron din naman siguro tayo, kaya lang hindi mo nakikita na meron ka. That is Christ. Kasi ang Christian, merong word na Christ. Tama? Dati sabi, wala tayong kwentang tao. Wala tayo. Kumbaga, I-A-N lang tayo. I am nothing. Pero na dumating si Christ, si Jesus Christ sa ating buhay, we became something. We became somebody. Amen po ba? Kaya nga alam nyo, ang isang Kristiyano hindi basta-basta lang. Ang isang tao na may Kristo, hindi basta-basta yan. Amen? Alam nyo, napakataas ng tingin ko sa mga taong merong Kristo sa kanyang puso. There is something in them na kung saan mararamdaman mo if you have also the Spirit of God lives in you, working in you. Amen po ba? Amen. So, itong punto na to na sinasabi po ng ating kapatid, tingnan lang natin, medyo ano lang natin ng konti, no? Himay-himayin lang natin. Sabi niya, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na or ganap or perfect. Sabi mo, perfect. Ayan. Hindi dahil si Pablo ay narating na niya yung minimithi niya, yung ninanais niya, yung idinadalangin niya. Para bang tayo na napakarami nating gustong makamit sa ating buhay and then you already possess it. Para bang nasa iyo na, then that's it. Sabi ni Paul, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi sabi niya, ano daw? Papatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Tingnan niyo, sabi ni Paul, hindi dahil sa nakamtan ko na. Okay, tingnan niyo po si Paul, listen to this church. Hindi dahil sa nakamtan ko na. Kasi magkakaroon tayo dito ng kaguluhan kapag binasa natin yung mga susunod na verses. Tingnan niyo po, hindi sa ito'y, pag sinabing ito'y, it is in the possession of the one who is talking. Tama po ba? Halimbawa, ito. Kasi hindi pwedeng ito. Yon. Tama? Okay. Meaning to say, na kay Pablo na, possess na niya. Tama po ba? Para hindi tayo malito. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon. Are you there? Sabi niya ito, and then suddenly, sasabi niya, iyon. Iyon, sabi niya ganoon, ay aking maabot. Kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Punta tayo ng verse 13. Anong sabi niya? Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Take note ha. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ano daw yon? Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. When we're talking of things that is ahead, yung hinaharap natin, kailangan meron tinatawag na pagpapatuloy. Tama po ba? Amen. Kasi sabi ni Paul, nakafocus ako doon sa hinaharap. Amen po ba? Okay. Ngayon, makikita natin medyo tricky Nung binabasa, oo nga, no? Bakit ganon? So, ang sinasabi ni Pablo is, for him, para sa kanya, satisfied na siya. Nakamit na niya yung kinakailangan niya. But then again, in the future pa lang. Pero sinasabi niya, nasa akin na, hawak ko na. Yun nga lang, wala pa kasi ako dun sa point na talagang para maposes ko na ng tuluyan. Bakit? Kasi hindi pa patay si Pablo. Naku po ba? Parang tayo. We already possess the salvation of Christ. Tama po ba? Ligtas ka na, tama? Tama. Pero hanggat hindi ka namamatay, hindi mo pa mararanasan yung talagang kaligtasan sa langit. Ibig sabihin, ligtas ka na mula sa apoy ng impyerno. Tama po ba? Hindi dahil sa Christian ka na, nakakilala ka na, ayaw mo na, ganyan ka na lang. Hindi po ganon.
Kaya kami meron tayong ginagawang pagpapatuloy. And the good thing is this, kasama po natin ang Panginoon na kumikilos sa ating buhay. Kasi hindi mo kaya. Maraming mga tao, feeling nila kaya nilang lahat ng bagay. Mga superhuman sila. No, church, when we talk about men, pag sinabing tao, limited yan. Amen po ba? Limited. Bagaman ang itsura mo, unlimited siguro. Dahil marami kang kamukha. Parang nga, may kamukha ako sa TV. Diyan ka pa ba, church? Amen. Ang lungkot-lungkot nyo talaga. Sabayan ko na lang po kayo ng lungkot. Punta po tayo dito sa, kanina? Sa binabasa natin. 13. Mga kapatid, hindi ko na 14. Ang sabi niya, nagpapatuloy ako, again, nandun siya na sabi ni Paul, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo. Tingnan niyo, meron kasing tinitingnan si Paul eh. Okay, may tinitingnan si Paul. Verse 15, anong sabi niya? Kaya nga, tayong nasa hustong gulang, matured. Yung matured daw, yung nakakaalam na. Kaya nga tayong nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan, at kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipapahayag sa inyo ng Diyos. That's why, ang Diyos po ay bahagi ng ating pagpapatuloy. Sa pagpapatuloy natin, hindi pwedeng malayo ang ating Panginoon because there are things, habang tayo lumalakad sa mundong ito, ang dami nating hindi nauunawaan. Tama po ba? And it causes us distractions to move on. Para bang hindi bahagi ito ng aking buhay Kristiyano o hindi bahagi ito ng ipinangako ng Diyos sa aking buhay o hindi bahagi ang dinaranas ko ngayon para sa mga dinalahin ko sa Diyos, sa mga plano ko mangyari sa buhay ko. Para bang may mga nakalipas sa buhay mo na parang aksidente lang, pastor. Para bang nagkamali ka sa isang relasyon, nagkamali ka. Aksidente lang, hindi talaga pastor. Kumbaga, na-detour lang ako ng lakaran. Dito talaga ako papunta. Ito talaga yung landasin na tinata ko. Kaya lang, nabarkada ako. No? So, para bang mali yung pananaw natin sa ating buhay, no? At sabi nga ng Panginoon, ipapaliwanag niya yung mga bagay na yon, yung mga kamalian na yon sa iyong buhay. Kasi yung taong maraming kamali ang ginagawa. Amen? Maraming kasalanan ang ginagawa. At sabi ng Panginoon, nais kong ipaliwanag sa iyo. Nais kong magkaroon ka ng malawak na kaisipan o pagkaunawa regarding all those things that you have experienced. Nakuha po ba natin? Punta tayo ng 15 and 16. Anong sabi rito? Bilang mga Kristiyano, bilang mga mature, nakakaunawa, nakakaintindi, lamang panghawakan natin ang ating naabot na. No po? So, I will not explain this anymore because gusto ko mag-focus dun sa ating 5 points dito sa umagang ito. Because we still have, hindi ko lang, mga around 24 minutes, no? I'll try, no? Number 1, sabi rito, of course, sino ba naman yung ayaw magpatuloy? Lalo na kung meron kang minimitihi sa iyong buhay. Tama? You're dreaming of something, no? You're praying for something. Ito yung gusto ko. Ito yung dinadalangin sa Diyos. Sino ba naman yung ayaw makarating doon sa isinet mo sa buhay mo? Ang tao kasi mahilig siyang mag-set ng mga bagay sa kanyang buhay eh. At the age of 30, kailangan may business na ako, or 40, milyonaryo na ako. Mga ganun yung ating mga kaisipan. Tama po ba? Sino ba naman yung ayaw magpatuloy? No, kaya lang, aminin natin at sa hindi, this is reality. Hindi natin alam kung ano yung naghihintay at maghihintay sa atin sa kinabukasan. Sino ba yung makakaalam mamaya, yung mangyayari mamaya? Sino ba yung nagsabi rito, mamaya, pastor, may lakad kami, lalabas kami. Sino ba nakakaalam na darating pa yung mamaya? Naku niyo po ba? That's why it is very important na sa ating pagpapatuloy ay hayaan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos, sabihin mo, mabuti ang Diyos. Kasi hindi niya hayaan na hindi kanya kasama o hindi mo siya kasama. Okay? Okay. Kaya ang sabi ng Panginoon, ito, paano tayo makakapag-move on or keep on moving? Kasi we need to move on. Sabi sa katabi mo, move on. Kasi ayaw pa niyang umalis doon sa
sa lugar niya, di ba, na nalulungkot siya, yung nagpapahirap sa kanya. Imagine mo, no, tinitis mo na nalulungkot ka sa sitwasyon na yon. Nakakapangit yung pagkalungkot. Siguro ako lang yung pogi rito. Ako lang yung masiyahin Lahat kayo pangit. O kasi ayaw nyo kong tumatawa Ayaw nyo ngumingiti. Ano po? Okay, number 1. How to keep on moving. Kasi nga, we will keep on moving because God is working. So, walang takot. Sabi mo, wala akong takot. Walang pangamba. Kasi hindi ka nag-iisa. Amen? So, ang sabi ng Panginoon, keep on moving because God is working. So, we need to move on. Paano? Number 1, because God is with you, God is working. Ang sabi niya sa verse 12, kanina binasa natin, focus on God's promises. Sabi mo, focus on God's promises. Napakaganda. Ang Diyos kapag nangako, hindi katulad nito yung katabi natin. Okay? Yung katabi natin, laging nangangako yan, tapos ipinapako lang. Pero ang Diyos, kapag siya po'y nangako, tiyak yon. Sabi mo, tiyak yon. Yan. Marami na bang promises si Lord sa buhay mo? Tingnan niyo po yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 1, verse 18. Napakabuti ng Panginoon. Ang sabi niya, tingnan niyo po, kaya nung binabasa ko, no, talagang tunay, no, na ang pangako ng Diyos, kailanman hindi niya nakakalimutan. No po, ang sabi niya, sa 2 Corinthians chapter 1, verse 18 to 22, basahin ko lamang po. But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. Sabi ko nun. Ngunit kung paanong ang Diyos ay tapat. Tingnan nyo doon pa lang sinasabi that God is faithful. God is faithful. Kaya mapagkakatiwala ng Diyos. Sabi mo, mapagkakatiwala ng Diyos. Ayan. Ang aming sinasabi sa inyo ay hindi oo at hindi. Sabi ganon. So punta tayo ng 19. Anong sinasabi ng 19? Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo sa pamamagitan ko ni Silvano at ni Timoteo ay hindi oo at hindi, kundi sa Kanya ay palaging ano daw? Kailangan natin panghawakan talagang ang sinabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon. Tama po ba? Tama? Nung nag-start ang church, I don't see anything na it will grow. I don't see anything. Bakit? Unang-una sa lahat, financial of course. Wala naman kami finances na pang support sa church. Aminin natin sa hindi, kapag nagkakaroon po ng gawain, naroon talaga yung bahagi, yung kaperahan o yung pananalapi. Tama po ba? Of course, may mga babayaran tubig, babayaran ilaw, ng mga bayarin, mga pangangailangan natin. No? And nakita po namin yon, at sabi namin parang hindi tayo magtatagal. But God made a promise. God made a promise. No po? Na kapag tayo ay naging tapat sa Panginoon, tapat lalo ang ating Diyos. Kaya pinanghawakan po namin yung pangako niya. Verse 20, ang sabi niya, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amen o amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Alam niyo po, verse 20, gusto kong basahin sa inyo to sa English version. Ang sabi niya, sabi po rito sa verse 19, meron ba tayong ano dyan, kuya? Or 20 ba? 20. Na English version. Sabi niya, ganda For no matter how many promises God has made. Okay? Sabi rito, hindi naman usapin, no? Kung titingnan natin, kahit maraming ipinangako ang Diyos sa iyo. Ang sabing ganon. They are, yes. Gaano man karaming pinangako ng Diyos sa iyo. Kasi kung titignan natin ang Bible, talagang napakaraming ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak na naglilingkod at magtatapat sa Kanya. Amen po ba? Tingnan niyo yung mga hindi naglilingkod sa ating Panginoon. They don't care about God. They don't have time for God. Hindi nila nararanasan yung pangako ng Diyos ni isa. But for those people na talagang nagtitiwala sa ating Panginoon, no, talagang sabi ng Panginoon, hindi kita bibiguin. Ganun ang ating Panginoon. Hindi niya kayang biguin ang sa lahat ng sa Kanya'y nagtitiwala at naniniwala. Amen? Aren't you glad for that? Hindi ka ba na masaya doon?
Di ba kapag tayo nga, pinangakuhan ka lang ng tao, sige, bibili kita ng Jollibee. Ang masaya ka na, bibilang kita ng cellphone. Ang saya-saya mo, tama ba? Hindi ka na nga makatulog eh. Pangako lang ng normal na tao yon. Isang tao na nagkakamali, isang tao na maaaring sumira ng kanyang pangako. Eh, alam niyo po kasi ang daming nabubudol dahil naniniwala kagad sa pangako ng tao. Alam niyo ba ang Bible, napaka-clear niya when it comes sa pagtitiwala sa isang tao. Ang sabi niya sa Micah 7:5, na kahit ang babae na kasiping mo na, huwag kang magtitiwala sa kanya. Lagi ko po sinasabi yan, sinishare ko lagi yan. Kasi ganun tayo, akala mo, binigay mo na yung sarili mo sa kanya, lalo ni mga babae, na talagang binigay ko na yung sarili ko sa iyo. Tapos magtitiwala ka. Sabi ng Bible, huwag kang magtitiwala. Kahit sa babaeng nakakasiping mo na, kasi pwede kang lokohin yan. Lokohan niyo po ba? Di ba yung mga babae ba rito, yung mga asawang babae, niloloko niyo ba si mister? Hindi? Totoo ba? Pag binigyan kanya ng pambili ng ulam, alam ng lalaki, sobra-sobra na, hindi kulang. Alam niya yung bilihin eh, binigay niya, saktong-sakto pambili ng ulam. Kaso sabi mo, kulang yan eh, mahal. O siyempre, dintang yung Shopee mo, may kulang yan. Ano po? Okay, tapos siyempre bahagi pa doon yung pagpapaputi mo, yung chinchinsu. Ano na ba ngayon? Belo. O Rosmar. O bahagi na yon. No, nakabudget na si Rosmar. Imagine, kaya talaga magkukulang. No po. So somehow meron parang doon eh. Talagang di mo pagkakatiwalaan tong may bahay mo. Ganun din naman yung lalaki. Sometimes hindi mapagkakatiwalaan ng lalaki. Or maaring most of the time, mas madalas. Parang hindi nag-agree yung mga lalaki Pastor, is too late ang sinabi mo nandun eh. Tama na yung sinabi mo kanina eh. No? Pero alam niyo po, ito yung sinasabi ng Bible, na ang Diyos po talaga ay mapagkakatiwalaan natin. Tingnan po ba? Okay. Ang sabi ng Hebrews 13:5, sabi niya, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you nor forsake you. Nandun pa rin yung katapatan ng Panginoon sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Kasi yung pangako niya talaga, hindi ka magugutom, hindi ka mag-iisa, no? Laging naroon ng ating Panginoon. Verse 6, ang sabi niya, so we say with confidence, ang sabi ganoon, the Lord is my helper, I will not be afraid, what can man do to me? So marapat lang talaga na panghawakan natin ang bawat pangako ng Panginoon. I don't know, talaga bang pinanghahawakan mo ang pangako ng Panginoon? Talaga ba? Eh bakit ganun? May nangyari lang sa buhay mo, ayaw ko na mag-church. Ayaw ko na mabuhay. Umaayaw ka kagad, hindi ka nagpapatuloy. Tapos sasabihin natin, nagtitiwala tayo sa kanyang mga pangako. Na-delay lang ng konti. Na-delay lang nawawala yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Tapos sasabihin natin, nagtitiwala ako sa Panginoon. Dumarating yung mga bills mo, yung mga due date na yan, dumarating. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Nagtitiwala ka ba nun sa Diyos? Sa pangako niya? Ano bang sabi ng Panginoon? Walang pagsubok ang dinaranas mo na hindi pa dinanas ng ibang tao, subalit tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, ang lakas niya isa sa iyo. Ibig sabihin, pagdating nung struggles, ng trials, ng temptation, the power of God will be upon you. Yun ang ibig sabihin, mararanasan mo ang kanyang pagkilos. Gusto kasi natin talaga, yung problema mo, next step pa lang, gusto mo ngayon, nariyan na eh. Kasi alam ng Diyos, hindi tayo mapagkakatiwalaan. Naghihingi ka ng pambayad ng kuryente. Gusto mo, Lord, gusto ko ngayon na, bigay mo na. May padalang kagyatang scatter. Nag-scatter ka. Kaya sabi ng Panginoon, hindi. Kailan na ba darating yung bill mo? Ganitong araw pa, Pastor. Lord, yung due date kailan? Ganitong araw, Pastor. Lord. Sabi ni Lord, doon ko ibibigay. Sa araw na yon. Bakit ka nangangamba? Tingnan mo ba? Hello? Kailangan pakita natin kay Lord, Lord, mapagkakatiwalaan kami.
At alam ng Panginoon na kahit hindi mo pa mahawakan yung pangako niya, magpapatuloy ka. Ibig sabihin sa katabi mo, magpatuloy ka. Yan. Alam nyo, napakahirap nun ha. Napakahirap talaga nung magpatuloy. Sa isang relasyon, napakahirap magpatuloy. Tama po ba? Masaya lang sa umpisa, pagdating sa dulo pa, ako bisa yata. Alam nyo, kung meron lang talaga expiration ng marriage contract, baka marami na nag-iwalay. Kaya lang ako, nagtitiwala ako sa pangako ng Panginoon niya. That God will give me more patience and strength and courage. Dahil alam ko, maraming pagsubok ang darating sa bawat relasyon. Pero naroon pa rin ang pangako ng Panginoon. Amen? Okay, palakpakan natin si Lord. Pangalawa, sa verse 13 na ating binasa kanina, basahin natin yung verse 13 para mas maganda. Sa Philippians chapter 3, verse 13. Ito yung sinasabi ng Philippians chapter 3. Mga kapatid, sabi ni Paul, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ano daw? Pakilakas po. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ang sabi ni Lord, for us to move on, to keep on moving, let us forget the past. Sabi mo sa katabi mo, kalimutan mo na yung nakaraan. Ayan. Madali. Mahirap kasi, ano? Mahirap kalimutan yung nakaraan. Lalo, sakit nun eh. Naging bahagi ng buhay ko yan. Ang sakit nun, ang hirap nun. Lalo na kung siya yung nagdulot na tagang perwisyo sa'yo. Kung ano yung dinaranas mo ngayon, para bang siya yung dahilan. Well, of course, hindi tayo dapat sumisisi ng ibang tao eh. Ikaw yung dahilan bakit ako ganito, no? Halimbawa, ako sasabihin ko ba sa nanay ko, Nay, Tay, kayo ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon dahil hindi ako nakapag-aral. Pwede ko bang isisi yung buhay ko sa mga magulang ko? No. May mga ibang tao, hindi sila pinag-aral. Sila po ay naulila, bata pa lang. Pero nagpursige sila. Nagpatuloy sila. Tama? Kasi wala na dapat kapangyarihan o hindi dapat maging bahagi ng ating hinaharap yung nakalipas natin. Hello? Huwag mo hayaan na ito yung pipigil sa atin. Dahil meron ka bang experience dati sa dagat, sa tubig, nalunod ka, ngayon ayaw mo na ngayon na lumangoy. Galit ka na sa tubig. Pwede ba yun? Kaya nangyayari kahit maligo, ayaw mo eh. Naligo ba yung katabi mo? Church, napakaganda lang no, na talagang limutin natin yung nakalipas. Tama po ba? Mahirap. Pero because God is working, it is God, no, na tutulungan niya tayo para kalimutan yung nakalipas. So bagay, ang hirap kasi i-let go talaga yung mga nakalipas. Talagang memorable sila. Ano? Nako niyo po ba? Alam niyo, meron akong gustong i-share sa inyo. No? Sa Hebrews, sa Isaiah chapter 43, verse 18, may sinasabi po na salita rito. Punta muna tayo sa Hebrews, sa Isaiah 43. Sabi niya, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Sabi gano'n. O isalang-alang man ang mga bagay ng una. So, ibig sabihin niyan, forget the former things, sa English version, forget the former things, do not dwell. Emphatically, no? Sinasabi, do not. May pagbabawal. Okay? Do not live on the past. Huwag kang mamuhay sa nakalipas. Yun ang sinasabi ng Bible, maliwanag po yun. I don't know why, bakit tayo gusto natin yung ibinabalik yung dati. Hindi natin makalimutan. Sinasabi ng mga matatanda, alam mo, no kapanahonan namin, wala namang sakyan, naglalakad lang kami. Pag maririnig mo sa mga matatanda, nung una, yung soft drinks, 50 mo. Di ba yung abyas, magkano yung bigas dati, kanya, ganito lang. Huwag na natin ibalik doon sa nakalipas. Sabi nga, huwag na tayong mamuhay doon. Sasabihin ng mga matatanda, nung kami, nag-aaral kami ng mabuti, natutulog kami ng maaga, hindi kami nagsiselfone. Siyempre walang cellphone. Pero kung merong cellphone na yun, noong panahon nyo, natin, sama ko na natin, baka siguro isa rin ako sa nang nagsiselfone talaga nung panahon na yun. Okay? Nakuha nyo po yung sinasabi ng Panginoon? Tingnan nyo,
Merong word dito, kung sa English version, kuya, ano natin sa English version, nung Isaiah 43:18. Kasi may word doon, forget the former things, do not dwell on the past. Yung word na forget, ang ibig pong sabihin nun, yung Hebrew nun, is shaka. Shaka. Ayan. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin nun is yung letting go of the past and its influence. Hayaan mo na. Pakawalan mo na yung nakalipas at dapat wala na siyang impluwensya sa buhay mo or bahagi or mapangahawakan sa buhay mo. Nakanya po ba? That is forgetting the past or forget the past. Nakanya po ba? Okay. So, pwede nyo gamitin niya kapag may mga utang kayo. Sabi sa Bible, forget. Biblical pala yun, no, Pastor? So, nakutin niyo po, yung tinuturo sa atin ito, na let us actively, sabi ganun, disregard the past. Na kapag bumabalik sa isipan natin, kasi ito yung ginagawa ni Satan yung ating kaisipan, no, minamanipula niya at binabalik niya yung dating sino ka. At ibinabalik din niya yung dating pagkakakilala natin sa tao. And we are sinning before the very eyes of God. Lalo na kung Christian yan. Tandaan niyo po, ikaw na Kristiyano na nakakilala sa Diyos at alam mo yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17 that if anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kapag alam mo yung katabi mo, Kristiyano na yan, binago ng Panginoon, tinanggap niya si Jesus Christ, believe na siya'y bagong nilalang na. Tama ba yan? Huwag niyo nang ibabalik yung ganyan ka pa rin. No. Parang hindi natin ginagalang yung pagbabago na ginawa ng Panginoon dito sa buhay ng tao na to na binago niya na tumanggap kay Jesus. Tama niyo po ba? That's why when we became Christian, when we accepted Christ in our life, whether you like it or not, binago na tayo ng Panginoon kung talagang genuinely tinanggap mo si Jesus. Tama po ba? And kapag sinabi natin, tinanggap natin si Jesus, and yet, naroon pa rin tayo sa dati natin kinasasadlakan, kung saan tayo ginawa ng Panginoon, kung ano yung dahilan kung bakit siya namatay sa krus, bakit niya tayo niligtas, binabalikan natin yung dati nating kasalanan, meaning to say, hindi mo pa talaga tinanggap si Jesus Christ. And whether you like it or not, namumuhay ka pa rin sa dati at hindi mo makakalimutan yung dati na yon. Nakanyo po ba, church? Napakaganda ng sinasabi ng Bible, no, ng salita ng Panginoon. That's why, isang bagay na dapat natin ginagawa is to forget the past, for us to move on. Huwag mo ngayaan, hilahin ka nung nakalipas mo. Yung mga fears mo in life, huwag mo ngayaan na sila yung pumigil sa patutunguhan mo. Amen? Kaibigan man yan, kalimutan mo sila. Kasi baka wala na silang maitulong sa iyo sa paglugo mo or sa pagpapatuloy mo. No? Kalimutan mo muna yung mga bagay na yan. Okay? Pangatlo, sa verse 14, sa Ephesians chapter 3, o Philippians chapter 3, verse 14, ito yung sinasabi niya. Nagpapatuloy ako, tingnan niyo po, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Anong ibig sabihin nito? No? Sinasabi niya is that, be encouraged of God's calling. Nandiyan ka pa ba? Amen. So, be encouraged. Mabuhayan tayo ng loob. Maging malakas tayo. Palakasin natin yung ating sarili. Kasi tinawag tayo ng Panginoon Alam niyo ba that you are blessed because God called you? Hindi ka lang niya basta pinili. Tinawag ka niya. At yun, no? Bilang isang tao na makasalanan, tatawagin tayo para maglingkod sa dakilang hari, sa banal na hari. Imagine that. Hindi ka ba nagagalak doon? Hindi ba ito yung magiging isang dahilan para tayo magpatuloy dahil tinatawag ka ng Diyos? Hello? Maaaring sabihin natin, Pastor, hindi ko alam na tinatawag ako ng Diyos. Wala akong narinig na boses na tinatawag ako ng Panginoon. Na parang, Joel. Walang ganon. Wala tayong audible na voice or sounds na naririnig tayo
coming from God, the audible voice of God, na talagang tinatawag niya tayo para tayo maglingkod sa Kanya. Well, in fact, alam niyo po, maraming mga tao, manhid, walang pakialam, walang pagkaunawa, walang pagkaintindi, na siya tinatawag na ng Panginoon matagal na. Totoo po yun. Maraming kapalpakan sa buhay mo ang nagaganap. And yet, nagmamatigas tayo. As if, para bang hindi ka tinatawag ng Panginoon. Matagal ka na tinatawag ng Panginoon, kaso dinidisregard natin yung pagkatawag ng Panginoon sa atin. Yung mga nararanasan mo lang sa buhay, tinatawag ka ng Panginoon, ayaw mong tumugon sa panawagan ng Panginoon. Kaya hindi ka makapagpatuloy. Tandaan natin, ang buhay na nagpapatuloy ay patungo lamang kay Kristo. Okay niyo po ba? Hello? Ang isang buhay na nagpapatuloy ay yung buhay na patungo kay Kristo. Kasi kung patuloy tayo nagkakasala, hindi tayo nagpapatuloy. Patuloy tayo dito pero pabalik yon. Negative po yon. Ang pagpapatuloy ipat doon sa positive side. Nako po ba, church? So be encouraged of God's calling. Ako isang bagay lagi na nagbibigay sa akin ng pag-asa na sinasabi ko, ako'y tinawag ng Panginoon bagaman hindi ako nakapag-aral. Pero alam ko, tinawag ako ng Panginoon. And I give value to that. Doon sa pagkatawag ng Panginoon sa akin. Kasi sinasabi ko, sino ba naman ako natatawagin ng Panginoon? Sino ba naman ako? Imagine, alam niyo po, iba't ibang lugar na yung aking napuntahan, iba't ibang tao na yung aking mga nakasalamuha, na po, maraming bagay o beses sa buhay ko na na-amaze ako sa aking buhay. Bakit? Imagine mo, siguro magbigay lang ako ng mga ilang situation, na talagang na-amaze ako sa Lord. Bakit? Minsan ako po ay nangaral sa isang patay, at lahat sila mga teachers. Teachers sila. Tapos, dumati sila nakakakotse, ako nakatrike. Imagine mo, ako pala yung mag-share doon. Ang hinihintay nila yung taong naka-trike. Samantalang mga professional yung nando doon. Sino nakakaalam na barbero yung nagpe-preach? Na-amaze ako doon. Di ba? Hello? Kaya sabi ko, na-encourage ako kasi alam ko, tinawag ako ni Lord. Ako yung pinadala niya rito. So, very confident. Nandun ako. Talagang sinasabi ko, ako yung pinadala ni Jesus. At hindi magsisimula to kung wala ako. Kasama ko si Kristo na pinadala niya ako . Tama? Napakabuti ng Panginoon, diba? Kaya na-encourage ako doon. Isa pang bagay gusto kong i-share sa inyo. One time, ako po ay na-invite sa Camp Crame. Alam niyo po ba kung sino yung kaharap namin? PNP chief. Then mga generals yan, yung pilot ng chopper doon, na captain, major siya. Imagine, makakaharap po silang ganyan, talagang nakatikas lang. May mga attorney. Meron lang ako dinedicate na bata. Anak ng general. Imagine that, sabi ko, alam pa nilang barbero ako. Di ba? Kasi nakaka-amaze lang. Tama po ba? Imagine mo, sino ba tayo? Praise God, alam nyo, ang criteria ni Lord para tawagin ka ay yung puso mo at yung willingness mo, yung desire mo. Amen? Hindi yung kung ano yung natapos mo . Hindi yung kung ano yung natapos mo. Hindi ibig sabihin, graduate ka, may post-grad ka pa na course or what, bachelor's degree ka, ikaw na yung tatawagin ni Lord. Hindi ganon. Hindi ganon. That's why I'm so grateful. And still up to now, na-encourage ako to go on, magpatuloy ako. Kasi alam ko, hindi nagkamali ang Diyos sa pagkatawag sa akin. Ayun ang alam ko. Bagaman sinasabi ko, personally, Lord, parang nagkamali ka ng pagkatawag sa akin. Pero, kaya bang magkamali ng Diyos? Nagkamali ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Kasi may mga tao, akala nilang, Lord, parang may mali . Walang mali sa buhay mo. Kung talagang ikay nagpapatuloy sa Panginoon. If there are trials, if there are obstacles in your life, hindi ibig sabihin mali na ang Diyos or mali yung tinatahak mong landasin. Kung puro gulo yan, hindi ibig sabihin mali na yan.
Kung puro kapalpakan yan, hindi ibig sabihin gulo yan, or magulo, o hindi yan. Mali yung tinatahak mo. Hindi ganon. Naku niyo po ba? Kasi napakabuti ng ating Panginoon. Ang gusto niya, lagi tayong ma-encourage sa pagkatawag niya sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon, Romans chapter 8, verse 28. Pwede ba natin basahin yun, church? Romans 8:28. Punta tayo. Anong sabi ng Romans 8:28? Let us be encouraged, no? Dito sa verse dito ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. No, kayo po ba? Kaya nga kapag tayo ay umiibig sa Diyos, pinapahalagahan natin ang Diyos, binibigyan natin ng time ang Diyos, bagaman may mga bad things in our life na nagaganap, yung pong parang hindi akma sa kagustuhan mo sa iyong buhay, hindi ito yung inaasahan mong buhay. Pero ang sabi niya, nalalaman natin na sa lahat, take note ha, sa lahat, hindi pili ha, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa. That's why, sinabi natin kanina, that God is working. So, walang dahilan para tumigil tayo, church. Naku niyo po ba? May pinagdaraanan ka ngayon, hindi pwedeng ibig sabihin, titigil ka. Dapat hindi nakaka-apekto yun sa pagsulong mo, sa paglapit mo sa Panginoon. Tama po ba, church? Huwag mong ismulin o maliitin ang sarili mo. Christ is in you. Nasa iyo si Lord. Tama. Pinalalakas niya tayo, pinatitibay niya tayo, pinatatapang niya tayo. Amen! Ganun ang ating Panginoon. Ganun ang ating Diyos. Amen? Napakabuti niya. Tapos ang sabi niya, sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa kanyang layon. So, ibig sabihin, kailangan lang talaga tayong ma-encourage sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi alam natin na bagaman may mga, there are mess in our life, ang sabi ganon, may layunin ng Panginoon dyan. Kaya niyang baguhin yung kalalagayan mo, yung sitwasyon mo. Nadapa ka man dati, how many times? Hindi naman yun na tinitingnan ng Panginoon yung nadapa ka eh. Ang tinitingnan niya yung bumangon ka. Amen po ba? Amen. Okay lang madapa. Huwag ka lang sadyang nagpapadapa. Iba kasi yung sinasadya mo na eh. Tama po ba? Let us not abuse the grace of God. Parang inaabuso natin yung kabutihan ng Panginoon. Yung kabutihan ng Panginoon, patatawarin ako ng Panginoon. Totoo naman yun. Totoo naman. Pero tanda natin, ang Panginoon hindi natin maloloko. Alam niya kung sinasadya mo, hindi. Amen po ba? Okay. So, pang-apat, sa verse 15. Ano sabi ng verse 15? Sa Philippians chapter 3. Kaya nga, sabi nga tayong nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan at kung ibang yung iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipapahayag sa inyo ng Diyos. Anong ibig sabihin yun? Para tayo po ay makamove on. Sabi niya is that, set our heart and mind on things above. Kailangan talaga yung tingin natin doon sa destination natin. Kailangan focus lang tayo doon sa ating pupuntahan. Tama po ba? Kaya nga kahit naman kayo, nagdadrive kayo, saan ba kayo nakatingin pa nagdadrive kayo? Di ba kailangan doon sa ating daanan, sa ating patutunguhan? Wala nang datur-datur. Sabi ng Panginoon, do not sway to the left or to the right. Kailangan straight lang. Sinabi ng Bible that I press on toward the goal. Ayun, I press on. Nagpapatuloy ako sa kung ano yung dapat ko talagang pupuntahan. So, doon nakaset yung puso ko, doon nakaset yung kaisipan ko. Tama po ba? Hindi ka mag-change ng mind. Halimbawa, papunta ka sa church. Sino dito yung sinet niya yung puso niya at saka yung kaisipan niya? Pupunta ako sa church ngayon. Sino yung may nagsabing ganun? Amen. So, naka-tune in ba yung puso mo ngayon sa Diyos? Yung kaisipan mo sa Diyos? O naka-tune in yung puso mo at kaisipan mo sa anniversary? Baka ganun. Kasi lagi ko nararanasan to kapag anniversary talagang wala rito yung isip niya eh. Nandito yung katawan nyo. Pero yung tiyan nyo talagang prepare nyo, mamaya, dakal ko kanan. Baka ito lang sinet, hindi ako kakain ngayong almusal para mamaya marami akong makain. Baka ganun yung ating kaisipan. Kaya hindi tayo makapagpatuloy eh. And it will bother you, church. It will bother you.
Sabi nga ni Joel kagabi, kung hindi ako nagkakamali, as the Spirit leads. Kanya, sana ganun. As the Spirit leads. What the Spirit wants. Then, let the Spirit lead you. Nakuha niyo po ba, church? Kasi napakaganda na malaman natin itong mga bagay na ito. Na, dapat pala sineset ko yung aking puso, yung aking kaisipan. Para nun hindi ka na ma-shock. Hello? Di ba gano'n naman, kung pupunta ka ng Amerika, punta ka ng Canada, di ba sineset mo na yung puso mo tsaka kaisipan mo na ang dadatnan ko doon, ewan ko lang kung totoo yung balita, sa Amerika daw, ngayon, maraming Amerikano at Amerikana. I don't know. Hindi ko alam, ha? Totoo ba yan, yung balita na yan? Kaya ako sineset ko na kung totoo maraming Amerikano, Amerikana sa Amerika. So, sineset ko na yung puso't isipan ko na mag-i-English ako. Para hindi ako ma-culture shock. Nakuha po ba, church? So, napakabuti sa ating pagpapatuloy, talagang ire-ready mo na yung puso mo. Tama? Napakaganda nun eh. Hello? Napakaganda nun. Iset mo na yung puso mo. Ipihitin mo na. I-tune in mo na siya. Kasi pag naka-tune in ka na, mas makaka-connect ka. Sabi mo sa katabi, mas makaka-connect ka. Yun, ang ganda, di ba? Di ba tayo sa bahay natin, aminin natin sa hindi. Pag binukas mo yung cellphone mo, pindutin mo lang yung ganun-ganon, yung wifi. Di ba? Connected ka agad. Di ba nakaset na? Di ba? Ang ganda. Tama ba? Kapag pupunta ka ng concert, talagang iseset mo na yung cellphone mo, i-charge mo, meron pang power bank, talagang sineset mo. Tama? Tapos yung video kailangan maganda. Para pag concert, ganun ka lahat, ganun. Lahat ng nasa concert gumaganon. Kasi sineset kasi nila yung puso't isipan nila. So, napakaganda sa ating pagpapatuloy, iset mo na yung puso't isipin mo because along the way, hindi ito magiging maayos na journey. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba? Hindi siya soft journey. Yung paglalakbay, yung pagpapatuloy. Sa ating pagpapatuloy, may mga distractions dyan. May mga maaaring pumigil sa atin. May mga baku-bakong daan. May mga checkpoint. So, iyan mo na yon. Ready mo na yung sarili mo. Tama po ba? So, para tayo makapagpatuloy. Colossians 3:1-4. Anong sabi ng Colossians 3? Anong sabi nito? Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Number 2, verse 2. Set your minds, ang sabing ganon, on things above, not on earthly things. Kasi nagpapatuloy tayo papunta sa kalangitan eh. Sa kaharian ng Diyos, tama? Sabi niya, huwag mong iset doon yung puso mo, yung kaisipan mo. Ito yung mga pumipigil sa atin kaya hindi tayo makapagpatuloy eh. Alam niyo po, I remember there is this customer na nagpunta sa shop ko, nursing student, taga-US siya. Ako yung nagugupit sa kanya. Sineshare ko siya regarding sa kay Christ at saka yung sa kanyang pagbabalik. Along the way na talagang kinukwentuhan ko siya. Sabi ko, darating si Lord Jesus, ganito, ganyan. Ano sabi niya? Ay, sana, wag muna. Kasi sayang na may pag-aaral ko. Gusto mo pang mahirapan? Sabi ko gano'n sa kanya. Ano? Na kung saan ano ba ba yung sa Kapampangan sabi nga, nanuwari pagmulalanta mo pagketiyato. Ano pa ba yung dapat talaga nating naisip dito sa mundong ito? Kung ang bawat bagay dito sa mundo ay nagko-cause ng frustration sa atin. Tama mo ba? Yun ang sinasabi ng Bible, Romans chapter 8. Let's go back to Romans chapter 8. Tingnan niyo po. 8 verse 20. Anong sabi niya? For the creation was subjected to frustration. Nakuha niyo po ba, church? Kaya nga sabi, huwag natin iset yung ating kaisipan, ang ating puso sa mundong ito kasi magkokos lang siya ng frustration. Bakit hindi mo tignan yung katabi mo, magkokos ng frustration sa iyan? Yes. Tama? Kahit ako, tignan nyo ako, magkokos ng frustration sa inyo eh.
Tingnan nyo yung bago nyong cellphone. Tingnan nyo yung bago nyong sasakyan. Magkakaroon ng frustration niya sa inyo. Magdudulot ng frustration yan. Maybe not now. Maybe 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 1 year. Sa'yo. Mapofrustrate ka. Yung asawang pinagpe-pray mo. Una, sweet-sweet kayo. Nilalangaw kayo. Ay, nilalanggam. Mga 3 taon na, nilalangaw na kayo. Hindi, totoo yun. Mapoprostrate ka eh. Kahit gaano kaganda yung babae niya, mapoprostrate ka. Kahit gaano kapogi ang lalaki niya, mapoprostrate ka. Kapogi niya, wala namang diskarte. Tama po ba? Everything here on this world cause us frustration. Amen? Kahit yung pinaka-pinapangarap mong bahay, kahit architect pa ang nag-drawing yan. Sabi mo, ako satisfied. Mapang di na ako nagpa-architect, mapang di na ako nagpagawa ng bahay, manapa. Kasi kung may papasok na kaibigan mo, makanyan eh. Alam mo naman yung mga kapatid natin, mga kapitbahay natin, wala silang mabuting sasabihin. Tama ba? Nakabili ka ng sakyan, ba't ganyan binili mo sa sakyan? Sana ganito. Ba't bumili ka ng ganyang cellphone? Dapat sinabi mo sa akin, dapat. Naku niyo po ba? Bakit siya yung babae pinakasalan mo? Dami kong pinakilala sa'yo. Puro dapat yan. Naku ka-church. So, hindi ka makapagpatuloy ngayon. Kahit sa trabaho, kami go, bro. Alam nyo, kapag si Lord ang nagtatrabaho, kumikilos sa ating buhay, gagawin niyang maayos ang lahat. Amen ba yan? Ganyan ang ating Panginoon. Kahit na napikot ka lang ng babae na yan, gagawin maayos ni Lord. Huwag niyo akong tanongin kung napikot ako. Hindi po. Okay na. Ginusto ko po ito. Wala po itong sapilitan. Hindi ako pinilit, hindi ako tinutukan. Basta ang alam ko nung araw na may wedding ring na, may damit na, bakit ka pa atras? Nandoon na lahat. Prepare. Okay. Okay, so nakaset na yung mind. Okay po ba? Sino dito yung nag-asawa, sinat na niya yung puso niya tsaka kaisipan niya? Na kapag nag-asawa ka, tandaan mo, nag-asawa ka, Armalite. Makatak yan. Ito niyang live speaker, amplifier, microphone, sound system. Kailan nakaset na yung magiging asawa mo dahil siya yung pinili mo, iset mo na mamumulubi ka sa kanya. Kaya ipanalangin na lang natin, malugi ang Lazada, Shopee, TikTok, malugi sila, magsarado sila lahat. Samahan niyo po ako manalangin. Nako niyo po ba? Amen? Buti na lang, sa IJCCing babae walang ganyan. Amen? Wala, di ba? Walang mapag-shopping kayo, di ba? Kaya nga yung damit nyo para-pareho eh. Ay, hindi. Shein pala kasi. Sabi, Shein kasi. Oh. Okay, panglima. Punta tayo sa panglima. Para makapag-move on na tayo. Okay? Let's move on. Ito yung sinasabi. Pag yung lalaki sinasabi, ka nakakapag-shopping. Ito ang sabi mo sa kanya. Basahin natin. Lamang panghawakan natin ang ating naabot na. Yung sabing ganon. Alam niyo yung sinasabi nito? Be thankful. Okay? Nagsasabi nga sa thank you. Pasalamat ka na lang. Kasi niya susugal. Tama? Hello? Hindi siya nagsusugal. Basta't may nakakain ka sa lamesa, hindi ka nagugutom, okay lang yun. Ba't tayo niyo mag-amen? Mga lalaki, uy! Hello! Ba't tayo niyo? Pastor, baka na ako magpasalamat. Huh? Dapat nagpapasalamat na lang tayo. Nagsa-Shopee yan, nag-Lazada yan. Kasi pag nag-mall pa yan, mas grabe pa yan. Alam niyo, magmula nung may Shopee, Lazada, Shein, TikTok, hindi na kami sweet ng asawa ko. Ito to. Ito yung isang bagay na nakakalungkot. Nawala yung closeness namin. Kasi dati pag nasa mall yan, magkasama kami. Dahil wala pang TikTok, Shopee. Pag namimili kami, talagang lagi ako nakayakap. Para pag may tuturo,
Lalo, dito. Napaka-sweet ko sa mall talaga. Kaya lang nasa Shopee na nga, syempre hindi ko na makontrol. So hindi na ako sweet. Ano? Pero anyway, sabi ko nagpapasalamat pa rin kasi pag nasa mall yan, sigurado pag lalabas ka, magagasolina ka na. Kakain pa kayo. Tama ba? Praise God, hindi ako binigyan ni Lord ng gift. Yung naglilibre sa labas. Yung nagpapakain sa labas. Yung anniversary, praise God, it is a gift. Malangi, pastor, it is a gift. No? Nakuha nyo ba? Kaya nagpapasalamat din ako eh. Napakabuti ng ating. Kaya sabi niya, panghawakan natin kung ano na yung naabot. Ibig sabihin nyo na yung, kung ano na yung talagang nakasanayan mo, yung nalaman mo, yung nabatid mo, na makakabuti. Amen po ba? Yung makakabuti. Yun ang ibig niyang sabihin. O yung ayon sa banal na salita ng Diyos. Philippians chapter 4, verses 4 and 9, 4 to 9. Tingnan natin. Napakaganda. Malapit na tayong matapos. Ang sabi niya, Philippians chapter 4, verse 4 to 9, tingnan niyo sinasabi niya. Magalak kayong lagi. Tingnan niyo, una pa lang. Diba? Ay, hello. Ito'y nanggaling sa isang taong nakakulong. Pero sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Naka niyo po ba? Muli kong sasabihin, magalak kayo. Oh, kulit, no? Ayun ang gusto niya kasi, kailangan lagi tayong masaya. Sabi mo, maging masaya ka naman. Alam niyo po, libre lang maging masaya. Hello? Bakit ang lungkot-lungkot niyo? Alam niyo ba yung mga malulungkot daw, yung naka-sad face na gano'n? Ang hirap i-drawing nun. Mahirap daw i-drawing yun. Yung mga malungkutin. Okay, punta tayo ng verse 5. Ano sabi ng verse 5? Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Kasi pag nakasimangot ka na, ramentado ini, mapali ang buntok ini. Di ba may mga ganun tao? Na konting bagay lang, nagsasalubong na yung kilay. Yung mga ganun ba rito? Yung talagang konting, sabi, dapat nalalaman nila yung kahinahunan. Ibig sabihin yung kapayapaan. Understanding, nandyan. Tama ba? Palayain mo naman yung sarili mo sa pagkabungis-ngis. Pwede ba yan? Pamisa-misa naman, matuwa ka naman. Alam ba, ay may balbal yung pinggan, no? Maganda yun. Mababawasan yung hugasin mo. Okay, ano sabi dito? Ang Panginoon ay, yan, kasi kailangan madatnang ka ng Panginoon na may kahinahunan. Imagine mo, madatnang ka ni Lord, galit ka. Dintang ngay Lord, natsuka kayo ni. Midami iya pa yung Lord. Diba? Kaya, sabi ni Lord, madatnang kanya nawa na may kahinahunan. Amen. Punta tayo ng verse 5. Verse 6. Ano sabi? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kailangan sa Diyos. Alam ba ni Lord yung kagustuhan mo? Sinasabi mo ba sa Kanya? Totoo? Lord, gusto ko ng ganito. Ito yung gusto ko. Sinasabi mo ba sa Kanya? Ang ibig sabihin ito, sinasabi ba ng puso mo sa Kanya that this is really what you want? Or because yung mata mo, ito yung nakita niya, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito kasi yung kapitbahay namin bumili ng TV eh. Di ba uso ngayon yan? Totok-tok siya. Di ba pinapaalam ko lang, bumili po kami bagong TV. Nakuha niyo po ba? So, ito yung sinabi ng Panginoon eh. Ipaalam natin, kaysa magbungis-ngis ka, malungkot ka, magpasalamat ka kasi nasabi mo na kay Lord. Basta tayo nasabi na natin kay Lord, okay na yon. Amen? Basta't nasabi na yon. Punta tayo ng verse 7. Ito maganda. Sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos. So dito mo ngayon mapapractice yung kahinahunan mo. Kasi walang pagkabagabag eh. Walang pag-aalala. Tama? So dahil nasabi mo na kay Lord, at least nasabi ko na kay Lord. Alam na ni Lord na parating ko na sa Kanya. Okay? Kaya ang sabi, na hindi maabot na pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So dahil nasabi mo na, ngayon, payapa na ako. Kasi alam mo
yung pinapanalangin mo, nakarating na doon sa dapat makaalam. Amen po ba? Di ba gano'n naman tayo? Hanggat hindi nakakarating yung isang bagay, doon sa dapat niyang patutunguhan, nag-aalala ka, tama. Alam niyo, maraming mga kababaihan ganun ngayon. Chine-check nila. To receive na eh. To receive a life po. Gamitan kay anniversary. Di ba mga ganun? Kasi dati-rati naman, makanyang aldo. Daratang na eh. Nakalala niyo po ba? So, pag na-receive mo na, ay, din tangyarin. Pagkabukas mo, siyempre, bibidyoan mo yan. Kailangan, no return, no video, no return eh. So, pag binidyoan mo, sukat kaya ko. Yes to. Di ba? So, makikita nyo, kaya na, pangbayan mo lang kay Lord ang lahat ng bagay because God knows everything. Tama po ba? God knows everything. Alam niyo yung sukat mo, yung size mo. Alam niya. Okay? Huwag tayong gagaya doon sa iba. Sukatin mo nga yung ano ko. Ito po yung sukat niya. Pinasa. Pagpasa ganun. O, lumiliit. Hindi, totoo yun. Sabi nga, nung hindi na kami naging sweet ng asawa ko, dati alam ko yung sukat niya eh. Ganun lang dati yun eh. Kalati na kayo na, bewang na. Di ba? Hindi, totoo yung asawa ko ganun. Tawa nga ako na tawa kagabi nung umalis yung mga bata kasi nire-review ko yung mga pictures namin. Grabe, ang payat ng asawa ko nun. Hanggang ngayon naman, yung tingin ko sa kanya, hindi naman nagbabago. Payat. Hindi, totoo. Ganun pa rin yung tingin ko sa kanya. Yung nakikita ko lang siguro dahil yung washing machine nga, pag naglalaba ka, lumolongga yung damit. Pero, hindi, ganun pa rin naman yung hawak ko sa kanya eh. Hindi man nagbago. Ngayon pala, binti na yun. Hindi, at least hindi nagbago. Alam niyo, maganda kasi kapag minsan nag-ano kayong mag-asawa, talagang nagbibiroan din kayo. Tapos mamaya pikunan na yan. Kaya rin, totoo, medyo kinakabahan ako yan. Okay? Buti at yukokin. Okay, punta tayo ngayon sa verse 8. Anong sabi ng verse 8? Tingnan niyo po, church. Kahuli-huli yan, mga kapatid. Tingnan niyo, sabi niya, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sabi niya, ito lang yung dapat iisipin natin. Ako niyo po ba? May problema ka, wala kang bigas, wala kang pera, ito lang lagi yung iisipin natin. Alam niyo, meron kaming kausap last Thursday. Last Thursday, nagpunta kami sa Maimpis. Dulo ng Maimpis. Nagkaroon po ng gawain doon, house visitation ng ating mga kapatid na taga Maimpis. Punta kami doon. And then, alam niyo, sabi ko, Sister, kaano-ano mo si ganito? Sabi ko, kamag-anak namin yan. O nakasama ko kasi sila sa church. Doon ko lang nalaman na yung buhay pala ng mga kaibigan ko doon na nakakilala ko. Kasi iba yung nakikita ko sa kanila nung kasama ko sila. Di pala sila, there are times pala na hindi sila kumakain. Ngayon, ang sabi nung kapatiran natin, alam mo ba, Pastor, dahil ako'y nagtitinda at mahilig ako sa pagkain, pag uwi ko, bibigyan ko sila ng pagkain. Tatanungin ko, kumain ka na? Hindi pa. Bakit? Nagpa-fasting kami. Ito may dala ko. Yan, tapos na yung fasting namin. Sabi ko, doon ko nakita yung kalaliman nila sa faith. Ang tagal kong kakilala itong mga to, hindi pumasok sa isip ko na hindi pala sila kumakain. Ako nyo, but they are so thankful to God. They are so thankful to God. Grabe ka ako. May ganun pala talagang mga Kristiyano na kaya nilang i-handle yung situation nila. At sila nagpapatuloy na wala man silang makain, pero nagpapatuloy sila. Imagine that kind of Christian. Kayo, 3 times a day kumakain kayo. May merienda, may siesta time. Pag gutom ka, may snacks. Pag gutom ka, nandiyan ka lang sa ref. May biskuit. Alam niyo ba yung mga iba natin kapatid? Wala. Wala. Kaya hindi nyo nakikita, again, sasabihin ko sa inyo, hindi ako nagpo-post kung saan ako kumakain. Kung saan kami kumakain, kung ano yung kinakain namin, kung ano yung nabili namin, kung ano. Hindi nyo ba nakita? Hindi ko ginagawa. Hindi ko ginagawa. Kasi
iniisip ko itong mga kapatid natin, masyasyak ka eh. Wala namang dapat ipagmayabang. Sabihin, Pastor, di naman ako nagmamayabang. Pinopost ko yung kabutihan ng Panginoon sa akin. Yes! Tama! Okay yun. Okay yun. Pero, isipin din naman natin yung ating mga kapatid na walang nakakain. Wala silang kinakain. Tama po ba? Tapos naiinggit sila dahil kung saan tayo nakakarating. Tama? Kung ano yung pinopost natin, tapos manghihiram siya sa'yo, wala eh. Pero kakapost mo lang, may binili kang ganito, galing ka sa ganyan, kumain ka sa ganito. Tama po ba? Kahit sabihin nyo pang, Pastor, nagpa-picture lang ako doon sa may ano bang tawag doon? Yung kapihan. Starbucks. Meron lang natira doon, umupo lang ako, kunyari akin yun. Kahit na pa. Kahit na pa. Okay? Kasi hindi naman natin hawak yung kaisipan ng ibang tao. Tama po ba yan? Hindi mo naman sasabihin, hindi, nagpaano lang ako doon, nagpa-picture lang. So, sabi ng Bible, be thankful. Always think of these things. Kasi if we're thinking of these things, magiging grateful and thankful ka sa Lord. Tama? Yan po ba? Pupunta tayo sa verse 9. Tingnan niyo po. Last verse, sabi niya, ang mga bagay na iyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos na kapayapaan ay sa inyo. Imagine na kung ito na gagawin natin. Kasi nagsisimula ang lahat ng bagay para magkaroon ng kaayusan ay sa pamagitan ng pasasalamat. Tama? May kinakain ka ngayon, Lord, thank you to you yung inulam namin. Ganun lang naman eh. Napakasimple lang. Learn to be thankful and grateful sa mga bagay na meron ka. Sa pagmumukha na yan, pasalamat ka. Alam mo, totoo, hindi ka ba nagpapasalamat sa pagmumukha mo, sa itsura mo? Pasalamatan mo naman yung Lord, thank you sa itsura ko. Eh, totoo. Alam niyo bakit? Last, I don't know, Thursday, Wednesday, or Thursday, galing kami ng San Fernando ni Chen, nagatid kami. Tama, Chay? May nakita kami, alam ko kalahati lang yung ulo niya. Wala siyang bungo dito, kalahati lang. Buo yung mata, pero dito hukay yan. Ito, kalahati. Nanggaligid kami na ano kami kasi, imagine, ikaw buong buo. Yung tao na yun, hindi. Alam niyo kung magmamasid lang kayo sa paligid nyo, at iyong i-compare yung buhay mo sa iba, na mas mababa sa'yo, you will be thankful for God. Tama ba? Pero kung ikukumpara mo yung sarili mo sa mas mataas sa'yo, mas mayaman sa'yo, mas maganda sa'yo, ay, malulungkot ka. At tatanungin mo ang Panginoon, Lord, bakit siya? Matangos yung ilong niya, bakit ako hindi? Sa tutulong, matangos dati yan. Matangos dati yung ilong na yan. Alam ko, nagkwento kami ng nanay mo eh. Ang sabi niya, nadapa ka. Yung dumapa ka ganyan, natutulog ka. Eh sabi ng nanay mo, mas enjoy mo rin, mas nakakadapa ka. Kaya ginanong gano'n, sumapad na sumapad. Hello? Nandiyan ka pa. Yun. So be thankful. Amen. Ito yung nice sa Panginoon. Let us be thankful. Even here, sa ginawa ng Panginoon, maraming mga pagsubok pinagdaanan ng IGCC. Hindi tayo nagsisisi. Nagsisisi ka ba? Hindi, di ba? Okay, maging bahagi tayo ng paglago, pagunlad, at pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon. God has a lot to offer. Naunawan niyo ba ibig sabihin nun? Maraming bagay na gustong ihandog o iparanas sa iyo ang Diyos. Alam nyo, if I will review your life, nagkukwentuhan nga kami ni Ralph kagabi. Kinuwento ko sa kanya yung mga ibang kapatiran kung ano ang kanilang buhay. Talaga, grabe ka ako kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Alam nyo yan, kung sino kayo, alam nyo kung paano kayo binago ng Panginoon. Tama? Yung buhay nyo, yung pangkabuhayan nyo, ang daming ginawa ng Panginoon at may gagawin pa siya kung magpapatuloy ka lang. Sabihin sa katabi mo, alam mo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. May gagawin ng Diyos sa'yo, basta't magpatuloy ka lang. Amen? Amen. See you on the next anniversary. Pwede ba yan? Amen. Sige, tayong lahat ay tumayo.